Kumain lang ng 2 hiwa ng ham o hotdog kada linggo ang panganib na magkaroon ng demensya o pag-uulyanin at pag-urong ng utak ng ating mga lolo at lola ay mabilis na tumataas. May isa pa pong nakakagulat na balita. Matapos ninyong kainin ang mga nakabalot na pagkaing, akala natin ay mabilis ihanda at malinis ang ating bituka ay agad na lumuluwag at madaling tumagas habang ang ating metabolismo ay nagsisimulang magulo dahil sa pagbaba ng talab ng insulin. Ibig sabihin nito, ang mismong makina ng inyong katawan ay unti-unting humihinto. Lagi nating naririnig sa telebisyon na ang mga pinrosesong karne ay ibinilang na ng World Health Organization sa mga pagkaing nagdudulot ng kanser na nangangahulugang ito mismo ang nagtatanim ng mga malulupit na bukol sa katawan. Ngunit araw-araw at oras-oras, patuloy pa rin tayong gumagawa ng daan-daang desisyon sa pagkain nang hindi natin namamalayan. Kinakain natin kung ano ang gusto natin, kung ano ang madali, sa tuwing kumakalam ang ating tiyan. Sa umaga nagmamadali tayong bumili ng hotdog o maling sa tanghali ay bibili ng deboteng juice sa sari-sari store. O sa hapon ay iinom ng matamis na sagot gulaman na may kasama pang oat milk para sa merienda. At nakakasiguro ako sa inyong mga isipan, naniniwala kayong ang ilan sa mga ito ay masustansya, ligtas o hindi naman nakakamatay. Ngunit pinatunayan ng modernong medisina na mali po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga lolo at lola, mga tito at tita. Ako po si Dr. Victor Castillo. Sa loob ng mahabang panahon ng aking pagsusuot ng puting uniforme sa aking pakikinig sa tibok ng puso at hirap na paghinga ng napakaraming pasyenteng nasa dapit hapon na ng kanilang buhay, may napagtanto akong isang nakakalungkot na katotohanan. Gumagawa tayo ng daan-daang desisyon sa ating kinakain araw-araw dahil lang sa nakasanayan at hindi dahil sa tamang kaalaman. Kinakain po ninyo ang inyong gusto umiinom ng mga inuming sinasabi sa patalastas na maganda sa kalusugan at naniniwalang pinoprotektahan ninyo ang inyong katawan. Ngunit ang mga pinakabago at pinakamatatalim na pag-aaral sa medisina ay unti-unting nagbubunyag ng isang ganap na magkaibang kwento. May mga pagkaing napakakaraniwan mga sangkap na nagtatago mismo sa inyong kusina at refrigerator, mga bagay na maingat nating isinusubo araw-araw, na sa totoo lang ay palihim na tumatalikod at lumalaban sa mismong katawan natin. Ang mensahe ko po ngayon ay hindi para manakot at lalong hindi para siraan ang anumang uri ng pagkain. Nandito po ako para ipakita sa inyo ang mga pinakamaliliit na detalye, ang mga patibong sa nutrisyon na kailangan nating lahat na malaman ng malinaw. Mula rito, makakagawa tayo ng pinakamatatalinong desisyon para protektahan ang ating bituka, panatilihing malinaw ang ating isipan at pahabain ang ating malusog na buhay. Siya nga po pala ang proteksyong tinutukoy ko ay kasama na ang pagputol mismo sa ugat ng malupit na sakit na kanser. Handa na po ba kayo? Magsimula na po tayo. Ang unang gusto kong pag-usapan ay isang pangalan na medyo banyaga pakinggan pero makikita kahit saan, karaginan. Marahil ay hindi pa ninyo naririnig ang salitang karaginan kailanman o baka nakita na ninyo ang napakaliit na salitang ito sa mga label pero hindi nyo na lang pinansin. Para mas madali pong maintindihan, ang karaginan ay isang sangkap na pampalapot na kinukuha mula sa isang uri ng pulang damong dagat. Ilang dekada na itong itinuturing ng industriya ng pagkain bilang isang mahika. Tumutulong ito na palaputin at panatilihing makinis, maganda at hindi naghihiwalay ang tubig ng mga pagkain habang nakadisplay sa mga estante ng supermarket o sa loob ng mga freezer. Ngayon ang sangkap na ito ay nakapasok na sa mga pagkaing hindi ninyo inaasahan, mga bagay na madalas inirerekomenda nating mga may edad na. Halimbawa, ang mga gatas mula sa buto at halaman na pinaniniwalaan ninyong maganda sa puso tulad ng almond milk, soy milk, coconut milk at nakakahong oat milk. Lahat ng mga ito ay may malaking posibilidad na maglaman ng karaginan. Nandyan din ang mga ice cream yogurt, mga nakaboteng sarsa, at lalo na ang mga cold cuts,
hotdog at mga nakahiwang hamon sa supermarket. Kahit nga ang mga mamahaling protein shake o mga pagkaing may label na organic at natural ay mayroon nito. At dahil galing ito sa damong dagat, pinagtatakpan nila ito sa pamamagitan ng pagsasabing ang karaginan ay mula sa halaman at likas na natural. Kapag narinig natin ito, natural lang, natatango tayo at iisiping ligtas at mabuti ito dahil natural. Ngunit pakinggan po ninyong mabuti ang resulta ng pinakabagong pag-aaral mula sa isang kilalang sentro ng pananaliksik sa diabetes sa Germany na ikinagulat naming mga doktor. Kumuha ang mga siyentipiko ng isang grupo ng mga malulusog na kabataan na may edad na 20 hanggang 35. Pinakain nila ang mga taong ito ng karaginan na saktong katumbas ng dami na nakakain ng isang ordinaryong tao mula sa mga nakahandang pagkain araw-araw. Sinukat nila ang kalusugan ng bituka, ang bilis ng metabolismo at kumuha ng dugo bago magsimula at sinuri itong muli matapos ang eksaktong 2 linggo. 2 linggo, isang napakaikling panahon. At ang lumabas na resulta ay sunod-sunod na masasamang balita. Matapos kumain ng karaginan, tumaas ang pagtagas ng buong bituka ng mga sumali sa pag-aaral. Sa wikang medikal, ang kanilang bituka ay nagkaroon ng butas o tumagas. Hindi pa diyan nagtatapos ang pagtalab ng insulin sa kanilang katawan ay bumagsak ng matindi. Ang insulin ay parang susi na nagbubukas sa pintuan ng selula para pumasok ang asukal na magagamit bilang enerhiya. Kapag humina ang susing ito, nagiging manhid ang mga selula, kaya ang asukal ay palutang-lutang lang sa dugo na nagiging dahilan ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang proseso ng metabolismo sa loob ng katawan ay opisyal ng nagrebelde. At ang pinakanakakatakot lahat ng mga kabataang ito ay nagkaroon ng biglaang pagtaas ng pamamaga sa loob ng kanilang katawan. Tandaan po natin, ito ay mga kabataang nasa pinakamalakas na yugto ng kanilang buhay pero ganun nakatindi ang naging reaksyon ng kanilang katawan. Paano pa kaya sa katawan ninyong mga nasa edad 50, 60 o 70? Gaano kaya katindi ang magiging pinsala nito? Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng ating tiyan? Madalas nating sabihin na ang pagkain ay gamot at palagi ko rin kayong pinapayuhan na kumain ng masusustansya. Pero para tunay na makontrol ang inyong kalusugan, kailangan ninyong maintindihan ang mapanirang mekanismo ng mga nakatagong lasong ito. Pag-usapan natin ang tinatawag na leaky gut syndrome o ang pagtagas ng bituka. Sigurado akong marami sa inyo ang nagpapa-check up at nagrereklamo sa doktor na madalas kayong kinakabag, hindi natutunawan at mabigat ang pakiramdam. Ano ba ang pagtagas ng bituka? Isipin po ninyo na ang ating bituka ay parang isang mahabang hose ng tubig na yari sa goma at nakapulupot sa ating tiyan, na sa loob ay may bilyon-bilyong bakterya na tutunaw na pagkain at dumi. Ang balot ng ating bituka ay binubuo ng mga selulang dikit-dikit, nakahabing mabuti, parang mga tali sa isang bilao. Ang tungkulin ng lambat na ito ay papasukin lamang ang mga pinong sustansya papunta sa dugo at harangin ang lahat ng dumi at lason sa loob ng bituka upang mailabas ng katawan. Ngunit kapag isinubo ninyo ang mga food additives tulad ng karaginan, para kayong kumuha ng isang dakok na perdible at itinurok ng paulit-ulit sa gomang hose na iyon. Ang mga mahigpit na dugtungan ay nasisira, napuputol at lumuluwag. Dahil dito, imbes na manatili sa loob ng bituka, ang mga lason masasamang bakterya at hindi pa natutunaw na pagkain ay nagsisimulang tumagas ng palihim papasok sa inyong tiyan at direktang humahalo sa inyong dugo. Bagamat sa lumang record ng ospital ay bihirang isulat ng doktor ang leaky gut syndrome sa modernong medisina, ito ang ugat ng maraming paghihirap. Kapag umapaw ang lason sa dugo, magpapanik ang inyong immune system at magbibigay ng red alert sa buong katawan na lilikha ng sunod-sunod na pamamaga. Iyan ang dahilan kung bakit bigla na lang sumasakit ng matindi ang inyong mga kasukasuan, nagkakaroon ng rayuma, pangangati, at pamumula sa buong katawan ng walang malinaw na dahilan. Pabalik-balik na eksema, irritable bowel syndrome, pabago-bagong pagtatae,
at pagtitibi, labis na pagkapagod kahit walang ginagawang mabigat, at lalo na ang brain fog o ang pagiging makakalimutin at paglutang ng isip. Kapag umabot ang lason sa utak, babagsak ang lahat. Kapag pumunta kayo sa ospital, paano malalaman ng doktor na tumatagas ang inyong bituka? Pwede ninyong sabihin sa inyong doktor na, "Doktor, parang may problema po ang bituka ko, laging pagod ang katawan ko. At duda ko po ay may problema ang lining ng bituka ko. Pwede po ba akong magpa-lactulose mannitol test o zonulin test?" O kaya ay kukuha ang doktor ng sample ng dumi para hanapin ang mga antibodies na IgA at calprotectin. Kahit na medyo mahirap tandaan, ang mga banyagang pangalang ito, ang kailangan nyo lang maintindihan ay ito ang mga paraan para masukat kung may butas ang lambat ng inyong bituka. Ngayong alam na natin ang sakit, paano ito gagamutin. Kailangan nating gamutin mula sa ugat, mga lolo at lola. Kung tumatagas na ang bituka, kailangan natin itong tapalan. Sa kabutihang palad, ang katawan ng tao ay isang kamanghamanghang makina na kayang pagalingin ang sarili. Ang mga mabubuting bakterya sa ating bituka ang pinakamasipag na mga kantero o trabahador. Ang tungkulin ninyo ay bigyan sila ng semento at graba sa pamamagitan ng pagkain ng mga natural na binurong pagkain at probiotics. Para itong pagkuha ng pandikit upang takpan ang mga butas sa inyong hose, ibinabalik ang tibay ng inyong depensa. Siyempre, hindi lang karaginan ang nag-iisang salarin. Ang pagtanda, ang matagal na maling nakasanayan sa pagkain, ang sobrang pag-inom ng alak, pagiging sensitibo sa gluten mula sa trigo, at ang mga walang katapusang problema at stress tungkol sa mga anak at pera ay sumisira rin sa inyong bituka. Ngunit ang pinakamahalagang punto na gusto kong idiin dito ay ang karaginan ay isang bagay na maaari ninyong iwasan. Nakasulat ito ng malinaw sa mga label. Sa susunod na pumunta kayo sa supermarket para bumili ng gatas mula sa buto o hamon, kunin po ninyo ang inyong reading glasses at basahin ang mga sangkap. Kapag nakita ninyo ang salitang karaginan o ang code na I407, pakiusap po ibalik ninyo ito ng marahan sa estante. Isang maliit na hakbang lang iyan, pero iniligtas na ninyo ang inyong bituka sa tiyak na kapahamakan. Palitan ninyo ito ng mga buo at natural na pagkain mula sa kalikasan, mga luntiang gulay, tulad ng pechay at repolyo, makukulay na prutas pagluluto gamit ang purong olive oil at pagpapalasa gamit ang luyang dilaw, luya at bawang. Ito ang magsisilbing malamig na sapa na magdidilig, magpapababa ng pamamaga at magtatapal sa mga sugat sa loob ng inyong bituka. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang kwento na medyo mabigat at direktang may kinalaman sa inyong hapagkainan araw-araw at sa inyong memorya, ang mga processed meats o mga pinrosesong karne. Sigurado akong madalas ninyong marinig at mabasa na ang pagkain ng bacon, hotdog, ham at maling ay nag-iimbita ng sakit. Alam na natin na ang pinrosesong karne ay isang tahimik na mamamatay tao na nagdudulot ng kanser sa bituka. May luhika po ito. Ang mapula at nakakatakam na hotdog na iyon ay punong-puno ng nitrates at nitrosamines na mga nakakalasong pangkulay at pampatagal ng buhay ng pagkain. Kapag nilunok ninyo ito, ang unang kinikiskis at sinisira nito ay ang lining ng inyong bituka. Ngunit ngayon, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang mas nakakakilabot na katotohanan. Sa pagitan ng ating bituka at utak ay may isang hindi nakikitang lubid na napakatibay na nagdudugtong sa kanila. Ang pagsubo ng mga pinrosesong karne ay parang paglalagay sa inyong utak sa bingit ng kamatayan. Isang napakalaki at pinakabagong pag-aaral mula sa sikat na universidad ng Harvard sa Amerika ang sumubaybay sa 118,000 totoong tao sa loob ng 10 taon. Ang natuklasan ng mga eksperto ay sapat na para bitawan natin ang ating kubyertos. Ang mga taong may nakasanayang kumain ng kahit 2 hiwa lang ng pinrosesong pulang karne kada linggo na katumbas ng ilang piraso ng bacon sa almusal o ilang hiwa ng maling sa tinapay ay may mas mataas na panganib
na magkaroon ng demensya o pag-uulyanin at Alzheimer's kumpara sa mga hindi kumakain nito. Ang mas nakakatakot sa bawat karagdagang kain nito, kada linggo ang kanilang utak ay tumatanda at humihina ang pag-iisip ng 1 hanggang 2 taon. Nakakatakot po, hindi ba? Maaaring patayin tayo ng kanser sa pamamagitan ng pisikal na sakit, ngunit ninanakaw ng demensya ang ating dignidad. Ninanakaw nito ang ating mga alaala. Pinapalimot sa atin ang mukha ng ating asawa, ang pangalan ng apong araw-araw nating kinakarga, at maging ang daan pauwi sa sarili nating bahay. Bakit nagkakaganito ang mga nakakalasong kemikal sa hotdog at longganisa matapos dumaan sa tumatagas na bituka ay dumidiretso sa ating dugo? Lumilikha ito ng isang bagyo ng matinding stress na humahagupit sa ating utak na nagdudulot ng pamamaga sa mga ugat. Ang mga selula ng utak ay namamaga at nagkakaroon ng palihim na impeksyon. Dagdag pa rito, para maging masarap ang hamon, binababad ito sa napakaraming asin. Ang napakataas na sodium na ito ay nagpapataas ng blood pressure at sumisira sa lining ng mga maliliit na ugat sa loob ng utak. Kapag hindi makadaloy ng maayos ang dugo para pakainin ang mga nerves, unti-unting mamamatay at liliit ang utak. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na katotohanang iyan, may dalang pag-asa ang mga siyentipiko, isang solusyon na napakamura at madaling gawin dito sa Pilipinas, nilinaw sa pag-aaral. Kung itatapon ng mga taong ito ang kanilang hotdog at hamon at papalitan ng mga butong gulay at nuts, ang panganib ng pagkawala ng memorya ay babagsak agad ng 20%. Napakaganda po, hindi ba? Ang munggo, black beans, red beans, soybeans, kasoy at walnuts ay punong-puno ng prebiotic fiber at malusog na taba. Kapag kinain ninyo ito, pinapakain ninyo ang hukbo ng mga mabubuting bakterya sa inyong bituka. Kapag malusog ang bituka, magpapadala ito ng signal laban sa pamamaga papunta sa utak. Ang utak ay muling magiging kalmado at matalas. Kaya naman, imbes na ipalaman ang hotdog sa tinapay, subukan po ninyong kumain ng ginataang munggo na walang asukal, nilagang mani o salad na may kasoy at beans. Isang maliit na pagbabago lang sa inyong hapagkainan ngayon. Ngunit sa susunod na 10 o 20 taon, kapag tumuntong na kayo sa edad 80, palihim ninyong pasasalamatan ang inyong sarili dahil napanatili ninyo ang inyong malinaw na isipan at kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ito ay parang isang napakahalagang retirement insurance na hindi mabibili ng pera. Kailangan ko po ang inyong tulong sa isang maliit na bagay. Napansin ko sa mga mensahe at komento na maraming nanonood ng aking mga video, pero hindi napapansing hindi pa pala sila nakapag-subscribe sa ating channel. Pwede po bang paki-check ninyo ngayon? Libre lamang po ito, 2 segundo lang, at nakakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming taong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na batay sa siyensya. At ngayon, bubuksan natin ang ikatlong sikreto, isang bagay na paborito ng mga kabataan ngayon at minsan ay napapagbigyan din nating mga nakatatanda. Ang mga matatamis na inumin. Madalas ninyong marinig mula sa akin at sa iba pang doktor na ang mga soda, energy drinks at milk tea ay ang ama ng katabaan, sakit na asukal o type 2 diabetes at mataas na kolesterol. Ngunit ang siyensya ay patuloy sa pag-aaral. Isang pananaliksik na tumagal ng 30 taon mula sa Washington University na nag-obserba sa 100 at 62,000 kababaihan ang tila nagbuhos ng malamig na tubig sa mga mahilig sa matatamis. Ang mga umiinom ng isa o higit pang baso ng matamis na inumin araw-araw ay may panganib na magkaroon ng kanser sa bibig at kanser sa lalamunan na 5 beses na mas mataas. At kung mahilig pa silang uminom ng alak, kasabay ng matamis ang panganib na yon ay tumataas ng 5.5 beses. Ang kanser sa bibig ay isang napakalupit na sakit na sumisira sa hugis ng mukha at ninanakaw ang kakayahang ngumuya, lumunok at magsalita. Bakit nagagawa ito ng soft drinks bagamat patuloy pa ang pag-aaral ng siyensya? Alam na natin ang pangunahing dahilan.
Akala natin ang mga bakterya ay nasa bituka at tiyan lang. Mali. Nagsisimula ito mismo sa inyong bibig. Ang bibig ang unang pintuan. Kapag uminom kayo ng isang lagok ng milk tea o energy drink, ang sobrang pinong asukal na iyon ay nagpapakain ng piyesta sa mga masasamang bakterya na nakakapit sa inyong gilagid at ngipin. Dumarami sila at naglalabas ng asido na nagiging sanhi ng pagkabulok ng ngipin at sakit sa gilagid. Ang mas mahalaga, ang asukal na ito ay lumilikha ng matinding stress sa mismong malambot na balat ng inyong gilagid. Isipin po ninyo ang inis-bilis ng tibok ng puso at pagtaas ng presyon kapag naipit kayo sa trapik sa EDSA o sa Maynila sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga selula sa loob ng inyong bibig ay nakakaranas din ng ganoong kaparehong inis at hirap kapag napapaligiran sila ng napakaraming artipisyal na asukal. Ang masasamang bakterya na sinamahan ng stress sa selula ang perpektong gasolina para buhayin ang mga nag-mutated na selula na humahantong sa kanser. Huwag po tayong magpapalinlang sa mga mabulaklak na salita. Ang iced tea sa kanto na puno ng asukal, mga nakakahong juice na may label na 100% natural na kalatang sabaw ng buko o mga fruit shake sa tabi-tabi na tinatadtad ng condensed milk at arnibal. Lahat ng ito ay mga matatamis na patibong. Ang payo ko po, bumalik tayo sa mga simpleng inumin ng ating mga ninuno. Ang purong tubig ang pinakadakilang regalo ng kalikasan. Kabilang ito sa 3 pinakamagaling na inumin para protektahan ang kalusugan: tubig, green tea na walang asukal at itim na kape na walang asukal. Ang mainit na green tea ay puno ng antioxidant na EGCG na pumapatay sa mga selula ng kanser. Kung gusto ninyo ng ibang lasa, pwede kayong magtimpla ng hibiscus tea o gumamela na may magandang kulay pula. Lagyan ninyo ng kaunting balat ng kahel, kalamansi o sariwang strawberry at palamigin sa refrigerator. Ang asim at natural na tamis mula sa prutas at ang napakaraming polyphenol mula sa halamang ito ay wawasak sa mga pamamaga, maglilinis ng mga lason at magpoprotekta sa inyo mula sa bibig hanggang sa malaking bituka. Lumayo po tayo ng kaunti upang makita ang buong larawan ng ating tinalakay ngayong araw, mga lolo at lola, tito at tita. Ang karaginan sa mga delata, ang mapulang hotdog at hamon o ang matamis na soda. Parang wala silang kinalaman sa isa't isa, ngunit lahat sila ay may iisang malupit na ginagawa. Ang magdulot ng matagalang pamamaga o chronic inflammation. Ang palihim at walang tigil na pamamagang ito araw-araw ay uubos sa mga harang na nagpoprotekta sa ating katawan, papatayin sa pagod ang ating mga selula, magiging tulay para sa pagtagas ng bituka, bibilisan ang pagkasira ng ating memorya at magtatanim ng mga binhi ng malulupit na kanser. Ngunit ang kapangyarihan sa ating kalusugan ay nasa ating mga kamay. Sa mismong sandaling ito, ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa kapalaran o sa edad. Ang kalusugan ay resulta ng mga maliliit at sinasadyang pagpili natin araw-araw. Walang pumipilit sa atin na mabuhay ng puro pagtitiis at may napakahigpit na dieta na wala na sa lugar. Ang katawan ng tao ay palaging mapagpatawad. Kung paminsan-minsan ay makakain kayo ng isang hiwa ng cake sa birthday ng inyong apo o makatikim ng kaunting hamon tuwing Noche Buena, kayang-kayang ayusin iyan ng matibay na depensa ng inyong katawan. Ang mahalaga ay ang inyong disiplina sa natitirang 80% ng inyong oras. Ang buhay natin sa ating pagtanda ay ang ating pinakamahalagang yaman at ito ang kabuuan ng lahat ng desisyong ginagawa natin. Pagkatapos ninyong panoorin o basahin ito, umaasa akong tatayo kayo at pupunta sa inyong refrigerator o paminggalan. Tingnan po ninyong mabuti. Kung makita ninyo ang pakete ng hotdog, bote ng soft drinks o gatas na may nakasulat na karaginan, maging matapang po kayong itapon ito. Sa susunod na mamalengke kayo, bumili kayo ng isang basket ng luntiang gulay, isang dakok ng kasoy at ilang kilong munggo o black beans. Para sa ating pinakamahalagang aral ngayon, ang kapayapaan sa ating pagtanda ay wala sa dami ng pera sa bangko, kundi nasa kakayahan nating magsuot
ng sarili nating sapatos para maglakad sa pag-alala sa pangalan ng mga taong mahal natin at sa pagkakaroon ng katawang hindi pinapahirapan ng mga sakit. Ang kalusugan ay isang desisyon na ginagawa natin sa bawat subo ng pagkain. Gusto ko pong marinig ang inyong kwento. Mayroon po bang pagkain na araw-araw ninyong kinakain na ngayon nyo lang natuklasan ang masamang epekto? Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi ko ngayon, mangyari po lamang na i-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang artikulong ito sa inyong asawa at sa inyong mga kaibigan at kaedad upang sama-sama tayong tumanda ng malusog at may dangal. Ang kaalaman ay nasa inyong mga kamay na ngayon ay oras na para kumilos. Ako po si Dr. Victor Castillo, hanggang sa muli nating pagkikita.